The government has introduced policies, no, para maibaba ang presyo ng bigas, but they were not effective. Kagaya ng EO62 na matagal ko nang sinasabi na hindi magkakaroon ng garantiya yan na maibababa ang presyo ng bigas. So that is an example of one inefficiency, Jay. No? The government is introducing policies that are not effective. So ibig sabihin, kulang, no, yung ginagawa ng pamahalaan para ma-address itong mga perennial issues na to that's affecting our growth. So tama ka, no? Talagang merong pagkukulang ang ating gobyerno diyan. Kaya halimbawa nung nangyari sa food sector natin, ano? Kagaya din halimbawa sa kaso ng kuryente, no? Hanggang ngayon mataas pa rin ang singil sa kuryente. No? Pinangako ni Pangulong Marcos, going in sa kampanya, sinasabi niya na gagawa siya ng mga paraan para maibaba ang singil sa kuryente. But yet up to now, we're going into midway sa kanyang termino, mataas pa rin ang singil ng kuryente. And that turns away foreign investors, no, to come to the Philippines to invest. Hanggang ngayon, Jade, another example would be tourism. We haven't achieved yung levels ng tourist arrivals na meron tayo before the pandemic. So these are only 3 that I could name at this point out of so many na pagkukulang ng ating gobyerno in terms of addressing these perennial issues that affect our economic growth. Umpisa natin yung talakay natin dito nga po sa inanunsyo o pahayag ng BPI na may pagtaas, more likely itong GDP natin nasa 5.8% last year. Ano ho ba ang ibig sabihin nito? So ang ibig sabihin niyan, Jade, is that yung ating ekonomiya ay nag-underperform. Kasi ang target ng ating gobyerno in terms of GDP growth ay nasa 6% yung pinakamababa at yun namang pinakamataas ay nasa 8%. So ibig sabihin, kung ang prediction ng mga ekonomista, halimbawa, gaya ng mga nandyan sa BPI, sinasabi nila na ang naging paglago ng ating ekonomiya for 2024, sa buong taon po yan, nasa 5.8%, ibig sabihin po niyan ay nag-underperform. No? Below yung target, no? Below yung expectation, yung takbo ng ating ekonomiya. Now, dapat din nating tandaan, Jade, at ating mga kababayan, na inaantay pa po natin yung datos, no? ng paglago ng ating ekonomiya para po sa ika-4 na quarter ng 2024 kasi wala pa po, hindi pa po nare-release yan. Ang release date po niyan, kung hindi po ako nagkakamali, ngayong katapusan ng Enero. I-anunsyo po yan ng Philippine Statistics Authority. So kung titingnan natin, kung 5.8% po yung naging paglago ng ating ekonomiya, ibig sabihin nito sa fourth quarter nitong nagdaang taon ng 2024, malamang, nasa 5.8% din po yung inilago. No? Kasi para po ma-reach ng ating bansa yung target na 6%, yung pinakamababa po dun sa target range, kinakailangan po yung fourth quarter, lumago tayo ng 6.6%. Para po pag in-average out po ninyo yung growth niyan across 4 quarters, ma-reach natin yung 6%. So malabo po yun. So most likely, I have to agree with these estimates ng aking mga kabaro, mga ekonomista rin, na yung paglago ng ating ekonomiya sa kabuuan ng 2024, mas mababa po dun sa target na sinet mismo ng gobyerno. Opo, at batay nga, ayon nga sa mga ekonomista, Doc, yung mga factors na nito, dahilan, dahil daw dito sa consumer, government, and investment spending. Himayin natin yan, Jade. So dun sa consumer spending, kung titingnan niyo po kasi ang datos, focus tayo sa fourth quarter. Yung fourth quarter po, na-release na yung inflation data, na-release na po. At kung makikita natin, ang takbo ng inflation mula Oktubre hanggang Disyembre, pataas po yung rate of inflation. In fact, noong Oktubre, it was 2.3%, yung November po 2.5%, and then yung December po, umakyat po ito ng 2.9%. So ano po ang ibig sabihin nito? Alam naman natin na kapag tumataas ang rate of inflation, which means bumibilis po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yan po ay nakaka-apekto sa paggastos ng ating mga kababayan. Tiyempong-tiyempo nga rin, Jade, ng panahon na yan, holiday season, magpapasko. So ibig sabihin, yung pagbulusok ng inflation, yung pagtaas niyan, nakaka-apekto po yan direkta sa desisyon ng ating mga kababayan na gumastos. Kasi pag tumataas ang presyo ng bilihin,
medyo nagiging mas careful at nagiging mas hampered yung spending ng ating mga kababayan. Ngayon naman po, kung titingnan ninyo yung composition ng ating kabuuang ekonomiya, no, mahigit na 60% po niyan galing po sa consumption spending ng ating mga kababayan. So malaki ang porsyento po yan. So ibig sabihin, kapag ka po ang ating consumption ay naapektuhan dahil po sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yan po ay magkakaroon ng direktang epekto sa paglago ng pangkalahatang ekonomiya. At yan po yung nape-predict na natin na mangyayari sa fourth quarter. Kaya hindi natin marireach yung target na sinet ng gobyerno. So yan yung una, mga kababayan, yung sa consumption. Kasi nga, na may inflation eh. Ikalawa is yung ating pag-aangkat. No? Kasi tandaan din natin na kapag holiday season, mas tumataas yung demand natin sa mga produkto. Siyempre, bibili ka ng pangregalo, maghahanda ka, mayroong maghahanda ka ng Noche Buena, kailangan magsaing ka, maraming kakain. So, tataas ang konsumo ng bigas, tataas ang konsumo ng kung ano-ano pang mga pagkain. At marami dito, mga kababayan, na inaangkat natin. So, ibig sabihin, sa fourth quarter, inaasahan ko dyan, na yung paglago ng imports natin, magiging mas mahigit sa paglago ng export. At kapag lumalago po ang ating import, yan po ay nakakahila pababa ng paglago ng ating ekonomiya. At yan po ay nakikita natin sa napakatagal ng panahon, na kung saan yung paglago ng imports talagang mas mahigit po siya sa paglago ng ating export. Kaya imbis na lumalago talaga yung GDP natin ng mas mataas, kumbaga nahihila po niya ito pababa. So yun yung ikalawa, yung pag-aangkat natin. Ang ikatlo naman din po dyan, yung paggastos mismo, Jade, ng gobyerno. Kasi yung gobyerno, sa totoo lang, malaking component din po ng ating ekonomiya, yung government spending. May mga estimate nasa 20% yan, mga 15 to 20% yan ng kabuuang GDP. So ibig sabihin, kapag gumagastos yung gobyerno, nakakatulong yan sa paglago ng ekonomiya, lalong-lalo na po kung yung mga pinagkakagastusan ng ating gobyerno tunay po talaga nakakalikha ng paglago ng ekonomiya. Kaya sa nakikita po natin, itong mga nagdaang panahon, kung lumalago man po ang spending ng gobyerno, ito po ay napupunta sa mga programa na namimigay po sila ng pera in the form of yung tinatawag na nating ayuda. Alam naman po natin na ang ayuda, hindi po yan nakaka-generate ng long-term growth ng ekonomiya. Kaya nakaka-apekto po yan. So, ibig sabihin, kahit na gumagastos yung ating gobyerno, I think it's not enough to generate yung enough growth para maiangat yung pangkalahatang paglago ng ating ekonomiya sa ika-4 na quarter para ma-reach yung target ng gobyerno, Jay. Opo, Doc. Pero projection natin this year, dahil may election tayo, yung election spending na tinatawag, possible ba itong aangat from 5.8? Projection lang naman tong 5.8 kasi nga sabi mo nga sa last day pa ng Enero o ng Enero at 30, doon ilalabas yung talagang figure nito, itong GDP growth natin na, Doc. Kasi ganito yan, JD. So meron dalawang klaseng projection na umiikot ngayon. So unang-una dyan, yung projection for the whole year of this year na 2025. So meron yan. And then meron ding parang projection based dun sa growth ng ekonomiya nung fourth quarter. Kasi pag nakuha na natin yung datos for fourth quarter, yan na yung bubuo doon sa paglago ng ekonomiya natin para sa buong taon naman ng 2024 nakaraang taon. So yun yung pinag-uusapan natin kanina na kung saan na-foresee ko na magiging matumal yung paglago ng ating ekonomiya at hindi aabot dun sa target. Ngayon, punta naman tayo, Jay, dun sa sinasabi mo na election. Kasi nga, 2025, isang election year. So definitely, makakaroon niya ng epekto sa paglago rin ng ating ekonomiya because of election spending. Alam naman natin na kapag mag-election, makikita natin na nagkakaroon ng growth in consumption. So ang halimbawa po niya, itong mga spending ng mga kandidato, yung pagbibili nila ng mga poster, yung tarpaulin, yung pagbabayad dun sa mga tauhan na magkakabit ng mga poster, yung mga kanilang mga poll watcher, yung mga pati yung election advertisement, yung mga yan, pag pinagsuma-suma mo lahat yan, nakaka-contribute din yan sa short-term na paglago ng ating ekonomiya, Jade. So inaasahan natin na for the first quarter nitong taon na to, at saka lalong-lalo na sa second quarter, na kung saan talagang full swing ang kampanya, at saka yan yung mga panahon na eleksyon na mismo, kasi Mayo,
pasok yan sa second quarter, diyan natin makikita yung pinaka-full effect ng election sa paglago ng ating ekonomiya, which by the way, traditionally, talagang nakaka-increase yan ng growth ng ating economy. Now, it remains to be seen, however, if itong election spending would be enough to actually propel the Philippine economy to grow at a level na pasok siya dun sa target ng ating gobyerno, which is somewhere between 6% to 8% again for 2025. Diba? Pero sa nakikita ko kasi, Jade, na yung may mga perennial na problema ang ating ekonomiya na nandyan palagi. Ano? It revolves around governance, it revolves around inefficiencies ng ating ekonomiya, it revolves around yung vulnerabilities ng ating overall economy na nandyan siya palagi na hindi nasusolusyonan. No? Hanggat hindi nasusolusyonan yan, makikita natin na ang paglago ng ating ekonomiya will always remain below or at a minimum dun sa expected na range ng ating economic growth, Jay. Opo, Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba yung implikasyon o ang masasabi mo, tama bang sabihin na inefficient yung government dahil hindi naabot yung target? Ano yung implikasyon nito o impact nito sa overall performance ng government? Kasi alam mo, Jade, may mga factors na kayang kontrolin ng gobyerno, may mga factors that is beyond the government's control. No? Halimbawa, doon sa beyond the government's control, halimbawa yung mga bagyo at mga kalamidad. Yan ay nasa labas na yan ang control ng gobyerno kasi bahagi na yan ng climate change. Ano? Kumbaga, that is already beyond what the government can do. Of course, the government can make our economy resilient sa mga typhoons. But then again, babalik naman tayo sa discussion, Jade, na the government plays an important role in that regard. So, kung may pagkukulang man ng gobyerno to make our economy resilient sa climate change, I think that could be one of that. The government, may pagkukulang siya dyan. Pero dun sa mga talagang may control ang ating gobyerno, bibigyan kita ng mga classic na halimbawa dyan, Jay. So kagaya halimbawa sa pag-control ng inflation, no? sa pag-keep ng inflation to an acceptable range, lalong-lalo na sa food inflation. The government has introduced policies, no, para maibaba ang presyo ng bigas, but they were not effective. Kagaya ng EO62 na matagal ko nang sinasabi na hindi magkakaroon ng garantiya yan na maibababa ang presyo ng bigas. So that is an example of one inefficiency, Jay. No? The government is introducing policies that are not effective. So ibig sabihin, kulang, no, yung ginagawa ng pamahalaan para ma-address itong mga perennial issues na to that's affecting our growth. So tama ka, no? Talagang merong pagkukulang ang ating gobyerno diyan. Kaya halimbawa nung nangyari sa food sector natin, ano? Kagaya din halimbawa sa kaso ng kuryente, no? Hanggang ngayon mataas pa rin ang singil sa kuryente. No? Pinangako ni Pangulong Marcos, going in sa kampanya, sinasabi niya na gagawa siya ng mga paraan para maibaba ang singil sa kuryente. But yet up to now, we're going into midway sa kanyang termino, mataas pa rin ang singil ng kuryente. And that turns away foreign investors, you know, to come to the Philippines to invest. Hanggang ngayon, Jade, another example would be tourism. We haven't achieved yung levels ng tourist arrivals na meron tayo before the pandemic. So these are only three that I could name at this point out of so many na pagkukulang ng ating gobyerno in terms of addressing these perennial issues that affect our economic growth.